Silver lining. Malapit nang bumalik ang Season 48 number 3 pick ng Rain or Shine. Mga ka-hoops, sa gitna ng malalang injury crisis ng Rain or Shine, may isang malaking liwanag. Ang kanilang third overall pick noong 2023, ang 6'7" na si Luis Villegas, ay malapit nang makabalik at target ng maglaro sa Disyembre. Ito ang pinakamagandang balita para sa Elasto Painters, lalo na't nawalan na sila ng isa pang big man kay Keith Datu at may mga iba pang injured players sa lineup. Matagal nang hinihintay ng mga ROS fans si Villegas. Mula nang madraft, sunod-sunod ang kanyang injury, ACL at meniscus tears noong rookie year at patuloy na pananakit na nangangailangan ng isa pang surgery noong 2024. Pero ngayon, wala nang setbacks. Sabi ni Coach Yeng Giao, conservative lang sila sa kanyang recovery. We waited this long, might as well be sure. Ibig sabihin, gusto nilang 100% na siya bago bumalik sa court. At napaka-perpekto ng timing ng kanyang pagbabalik. Isipin niyo ang mga nangyari. Si Keith Datu, out na sa buong season. Si Kaylan Keongson may hamstring issue. Si Bo Belga, minamanage ang kanyang minuto. Kaya kung babalik si Villegas ng Disyembre, parang isang cavalry na sumaklo. Isang 6'7" na forward na puno ng potensyal ang magdadagdag ng lalim at lakas sa kanilang frontline. Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng conservative approach sa injury recovery? Ibig sabihin hindi minamadali. Inuuna ang pagpapalakas at pagpapaayos ng mobility bago bumalik sa laro. Mas mahalaga ang proseso pero mas safe at mas sustainable ang resulta. Ito ang tamang gawin lalo na sa malubhang injury tulad ng ACL tear. Mas mainam na maghintay at sigurado kaysa magmadali at ma-injure ulit. Narito ang aking analysis mga ka-hoops. Ang pagbabalik ni Luis Villegas ay maaaring maging isang game changer para sa Rain or Shine sa second half ng conference. Kung siya ay magiging healthy at magagawa nilang i-integrate ng maayos, makakakuha sila ng isang malaki, athletic at magaling na player na pwedeng maging cornerstone ng franchise sa mga susunod na taon. Pero kailangan nilang maging patient, hindi madaling bumalik sa matagal na pagkawala. Ngunit sa gabay ni Coach Yeng at ng kanyang sistema, may malaking tsansang magtagumpay si Villegas. Kaya mga ka-hoops, abangan natin ang pagbabalik ni Luis Villegas. Sa tingin nyo, makakapagbigay ba agad siya ng impact? O kailangan pa niya ng mas mahabang panahon para mahuli ang rhythm? I-comment nyo ang inyong suporta at mensahe para kay Luis Villegas. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA comeback stories at updates. Better late than never mga ka-hoops!